Okay, good day ulit sa inyo. So, meron ulit tayong repair ngayon, IdeaPad 3. So, wala itong power, no power ang issue. Nag-try na ako ng charger niya, ibang charger at power supply. Yung ginagamit natin, yung DC power supply. So, wala siyang keyboard o wala man lang fluctuation. So nag-decide tayo na board talaga yung issue niya, kaya bubuksan natin ngayon. Di lang natin sure kung may nag-check na nito, pero yan, buksan muna natin para malaman natin. Saan yung pry tool? So ito ang pry tool. Napakita ko pala sa inyo na hindi siya nagpa-power on. So ayan, gamit ko yung connector, tapos pinipress ko yung power on. Wala talaga. Buksan na natin. Okay, so ito na, may access na tayo sa board. Tingnan natin kung anong meron sa board na to, no? So check natin dito sa charger connector. Nasaan ba yung tester ko? Wait lang ha. Okay, so ito na, diode mode. Tingnan natin yung diode mode niya. Okay, short yung PR natin. Yung resistance check sa may PR area. So 0.0. So short siya sa primary. Ito. Teka, hindi yan, 0.0. 0.0 yung tinip. So tanggal ko muna battery. Ayaw matanggal ang connector, so disconnect ko muna battery. Remove muna natin. Ang tinitingnan natin kanina ay yung nasa may DC in. So tulad nung alam natin, pagpasok ng charger, merong dalawang MOSFET, P-type at saka N-type. Pagkatapos ng dalawang MOSFET, merong resistor o yung current sense resistor. Doon ako nag-check ng diode mode. So yung measured natin kanina ay 0.0. Ayan, open ko lang yung camera para makita nyo yung sinasabi ko.
sensor natin. Hindi makita. Hindi yan, hindi ADP. So, mag-i-inject na tayo ng voltage, ano. Wala pa namang umiinit, hindi pa makita. Okay, nandito yung umiinit sa may bandang USB. So, tingnan natin kung saan siya dito. Ito, U1401. So, yung umiinit. So, mag-inject ulit tayo. Ang ginagamit ko inject ay 4 volts lang. Pang cellphone. So, umiinit talaga siya. Ayun, nag-inject ako dun sa may PR, ha, dun sa current sense resistor. Ayan, dyan yun. Okay. May papakita ko lang sa client na ito yung findings natin kung bakit ayaw mag turn on ng laptop, ano. So ito yung umiinit. Lalagyan ko ng insenso, yung usok na white, tapos papakita natin sa kanila yung findings. So, andito kasi sila sa likod. Pausokan ko lang to. Enough na to. Then mag-inject tayo. 5 volts. Ito, inject. Wait lang, ha. Papakita ko lang sa customer. Okay, so isa pa daw, hindi nila nakita, no? Papakita ko ulit sa kanila kung ano yung actual na nangyayari. So ulitin natin, lagay ulit tayo ng insenso. Okay, tapos inject ulit. Ito lang ako doon.
Okay, so ayun, after kong makita, ito yung findings. So iniwan muna nila yung unit at babalikan na lang daw nila bukas. So ito yung tatanggalin natin, tapos susubukan kung okay na, kung mawawala yung short niya. So speed up ko na lang to ulit. So ayun, tanggal na yung nakakabit dito, pero kita nyo sa tester natin, short pa rin siya. So ano kaya possible na issue nito? Meron pang short. Tanggalin natin yung board dun sa kaha para ma-check natin ng maigi. I-disassemble ko lang, kunin ko lang yung board. Okay, nakuha na natin yung board. Wala namang laman yung likuran, yung bottom side na nasa ibabaw lahat sila. Pero check natin, ito yung sinasabi ko, tanggal na pero short pa rin siya. So mag-inject ulit tayo sa PR. So ayun, so may bakas dito, meron pang isang nasusunog. Ano to? Possible ito ay yung 5V supply sa board o doon sa may USB part, kasi yung kanina ay part ng USB. So sa tingin ko ito yung problema natin. Kasi yung board iba na yung kulay. So ito na kaya yun. Okay, so tanggal na yung chip. I-check natin kung shorted pa rin. Okay, diode mode. So hindi na siya shorted okay na. Balik na siya sa normal. So meron na siyang 0.2, 0.3 dun sa PR. So okay
na siguro. Checking natin. So ibabalik muna natin to, yung tinanggal natin kung short pa rin pag nakakabit tong chip. Diode mode ER, okay na siya, 0.3. So yun yung totoong problema pala, hindi yung chip kanina. So ano kayang value nun? Diode corroded na dito sa side na to. Laki na yung corrosion niya. So yan yung chip, tinanggal ko muna, then diode mode tayo, 0. Possible ground to. Tapos yung kabila ay walang reading. Ito yung reading. So ito ay ground. Check tayo sa ibang coil. Yung coil dapat 0.3 o 0.4 kasi yun ay positive side. Ito ay 0.3. 0.3. Sa likod wala namang ibang piyesa. O wala namang kakaiba dito. Hindi ko mahanap yung problema niya sa mga voltage injection.
titingnan nyo itong coil natin, shorted pa din. May diode mode, so itong coil, teka, coil 0.03 pa rin, iba 0.4, 00. Kahit wala na yung chip, shorted pa rin, ano. Pagka ganito, hanap muna tayo ng schematic at saka ng board view niya, no. Ito yung board view. So dito tayo may short sa 5 volts always on, tsaka 3 volts always on. Kung titingnan natin itong board view, ayan, so ground yung may code ay ground, so kaya 00 siya. Pero dun sa coil, ayan, so ground dyan eh. Ito dapat meron. Dun sa coil ay always on. Dapat mataas yung reading niya. Ito walang reading possible kasi wala yung chip. Tinanggal ko yung PJ406 yata ito. Ayan. PJ406. Shorted siya. Always 5 volts nakalagay dyan, 5 volts always on. So dapat mga 0.4 yan, pero mababa yung reading. Check natin sa kabila. Hindi ko makita yung short dito sa 5 volts always on. Di pa tayo dito sa 3 volts always on. Ito PJ402. So kita nyo wala namang ganong component dun sa area. So
Itong board view natin, ang daming component. Pero yung actual board, kakaunti. Kumbaga, nasa board pero walang component na naka-solder sa kanya. Blanco. So, ito, 402. 3 volts always on. Hindi ko makita kung nasaan ang short nito. Yan o, UJ402. Yan yung mga piyesa niya. Ito, CPU na. So, pag inalis ko to, 4604, try natin alisin. Okay, tanggal na. Pero tester natin, shorted pa rin siya oh. So yung current consumption niya ay 2 amps. Short pa din. Kasi yung for the sake dun sa mga nag-aaral pa lang, no, yung 2 amps. So yung 3 volts na injection at 2 amps na consumption, dapat umiinit na yung chip sa lugar, sa lagay na yun, ano, yung voltage niya ay nagda-drop from 3 volts to 1.2. Tapos yung current niya ay 2. So sa tingin ko yung PCH na to, yan yung malakas uminit pag nag-i-inject ka sa PJ4602. Siya yung mataas mag-consume. So this time no fix tayo, hindi ko to kaya. Possible PCH ang issue nito. So ibabalik ko lang yung mga component niya, assemble ko lang, then wala. This is considered no fix, ano, hindi ko kayang gawin to, hindi ko to kayang ayusin, lalo PCH na. So i-assemble ko lang. So ayun, dahil nga hindi natin nagawa, may policy kasi natin dito sa shop, no fix, no pay. So nag-consume tayo ng mga 1 hour, almost 1 hour, pero hindi natin na-trouble o hindi natin nagawa. So yun, wala pa rin payment yun, ano.
talaga ang buhay. Okay guys, so i-assemble ko lang to. Mabilisan ko na lang. Thanks for watching, and please do like and subscribe. So kahit hindi to na fix, sana ma-earn ko naman yung subscription nyo. Guys, bye-bye muna. See you sa mga next na video.